Ito pala ang kwento at kasaysayan na isa sa magaling na action star sa Pilipinas noong dekada 70s, 80s at 90s at siya ang tinawag na Bruce Lee ng Pinas. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang Bruce Lee ng Pilipinas, ang buhay ni Ramon Zamora. Si Ramon Zamora ay hindi lamang isang artista, isa siyang kultural na fenomeno na nagdugtong sa pagitan ng tradisyonal na komedyang bayan ng Pilipino at ng pandaigdigang pagsabog ng martial arts noong dekada 1970. Kilala sa kanyang napakabilis na mga galaw at kakaibang kakayahan na pagsamahin ang katatawanan at matinding aksyon, ang kanyang buhay ay isang paglalakbay mula sa payak na mga lansangan ng San Juan hanggang sa rurok ng pelikulang Pilipino. Maagang buhay at payak na pinagmulan. Ipinanganak noong June 27, 1935, sa San Juan, Rizal. Lumaki si Ramon Zamora sa isang Pilipinas na bumabangon mula sa sugat ng digmaan. Bago pa man siya naging isang sikat na artista, isa na siyang mag-aaral ng galaw. Hindi siya nagsimula sa kung fu, nagsimula siya sa maindayog na disiplina ng katutubong sayaw ng Pilipino. Bilang isang binata, sumali siya sa kilalang bayanihan dance troupe. Ang karanasang ito ang naging pundasyon ng kanyang kakayahan, ang balanse, liksi, at pag-unawa sa galaw ng katawan na natutunan niya sa sayaw ay naging mahalaga sa kanyang hinaharap bilang stuntman at koreograpo ng laban. Ang mahirap na pag-akyat bilang stuntman. Pumasok si Zamora sa industriya ng pelikula noong dekada 1950, ngunit hindi bilang bida. Siya ay isang stuntman at gumaganap ng maliliit na papel. Ilang taon siyang nanatili sa likod ng kamera sa mundo ng bakbakan na pelikula, kung saan natutunan niyang tumanggap ng suntok, bumagsak ng ligtas, at gawing kapani-paniwala ang laban. Dahil sa kanyang husay sa pisikal na galaw, napansin siya ng mga direktor at kalaunan ay naging fight director. Isa siya sa mga unang nagbago ng estilo ng laban sa pelikulang Pilipino, mula sa mabagal at typical na estilo ng zarzuela, tungo sa mas mabilis, makatotohanan, at mas dinamiko. Ang panahon ng Bruce Lee. Nagbago ang lahat noong dekada 1970. Sa pagsikat ng martial arts sa buong mundo dahil kay Bruce Lee, naghanap ang mga producer ng Pilipinong katapat ng Little Dragon. Natagpuan nila ito kay Ramon Zamora. Taglay niya ang pangangatawan, tindi, at tunay na kasanayan sa martial arts. Noong 1973, siya ang naging bida sa Return of the Dragon, isang malaking tagumpay na nagdala sa kanya sa kasikatan. Ano ang nagpapaiba kay Ramon? Pinaghalong estilo, pinagsama niya ang Shotokan karate at arnis, Filipinong pakikipaglaban gamit ang baston na may halong estilong pampelikula. Katatawanan, hindi tulad ng seryosong imahe ni Bruce Lee, nilalagyan ni Zamora ng komedya ang kanyang mga papel. Kaya niyang talunin ang maraming kalaban at sabayan ito ng nakakatawang linya. Pisikal na komedya dahil sa kanyang background sa sayaw, nagagawa niya ang slapstick na aksyon na parehong kahanga-hanga at nakakatawa. Mga sikat na papel at rurok ng tagumpay. Sa dekada 70 at 80, si Zamora ay palaging tampok sa mga sinehan. Ilan sa kanyang mga pinakatanyag na obra ay ang serye ng Pedro Penduko, kung saan binigyan niya ng buhay ang bayani ng comics na Pilipino na may halong martial arts. Spratlys, isang action-adventure na nagpakita ng kanyang tibay sa industriya. Ang Hiwaga ni Pedro Penduko, 1973, ang pelikulang nagpatibay sa kanyang pangalan bilang isang malaking bituin at nagbigay sa kanya ng nominasyon bilang Best Actor sa FAMAS. Mga huling taon at pamana. Nang magbago ang takbo ng pelikulang Pilipino noong dekada 1990 na nakatuon sa mabilisang paggawa ng pelikula at mga romansa ng kabataan, unti-unting nabawasan ang demand para sa mga klasikong action star. Ngunit, hindi tuluyang nawala si Zamora. Lumipat siya sa mga karakter na papel at naging mentor ng mga bagong stuntman. Nagkaroon siya ng muling pagsikat noong unang bahagi ng 2000, lumabas sa mga pelikula tulad ng Little Nanay at maging sa indie film na Mula sa Kung Ano Ang Noon. Iginagalang siya bilang isang veterano at tinatawag na master ng kanyang mga kasamahan. Ang huling yugto. Pumanaw si Ramon Zamora noong August 26, 2007, sa edad na 72 dahil sa atake sa puso sa kanyang tahanan sa Marikina City. Nag-iwan siya ng isang pamana na nagbago sa aksyon sa pelikulang Pilipino.
Ipinakita niya na hindi kailangang pumili ang isang artista sa pagiging matapang o nakakatawa, maaari niyang pagsamahin ang dalawa basta't may disiplina ng isang mananayaw at puso ng isang mandirigma. Sa laban ng buhay, hindi nasusukat sa lakas ng suntok, kundi sa ganda ng galaw sa gitna ng pagsubok, isang diwa na iniuugnay sa filosofiya ni Zamora sa stunt at pag-arte. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!